Safe bang kainin ng mga namatay na crayfish? Um, yung mga namamatay ng crayfish, maraming reason kung bakit namamatay isang crayfish. Pwedeng dahil sa overfeeding, pwedeng nabully ng mga kasama niya, like tinangkang kainin ng mga kapwa niya crayfish, pwedeng naipit, pwedeng nakagat ng isda, at o kaya nahigop ng water filter. Yan, maraming reason kung bakit namamatay yung crayfish. Yan, hindi natin may iwasin yung mga ganong senaryo kasi yan, mga hayop kasi may buhay din. Kaya yun, paano natin masasabi kung pwedeng kainin ng crayfish? Kami, ang ginagawa namin, lalo na kapag hindi namin alam yung reason kung bakit namamatay yung crayfish, unang-una namin tinitingnan ay ang kulay nila. Ito, meron tayong dalawang sample dito. Parehong parehong wala na. Ito yung namatay doon sa pond namin kanina lang. Parang na fish kill kasi yung yung doon sa pond namin. Yan. Unang-una, i-check natin ay ang kulay. Para sa amin, ang palatandaan namin kung matagal nang namatay ang isang crayfish ay yung kulay nila. For example, ito, makikita natin ang kulay nitong crayfish na to, medyo brownish na, parang nagmumukha na siyang orange or naluluto na. Yan, kapag ganito yung itsura niya, para sa amin hindi na siya safe kainin. Dahil, yun nga, ibig sabihin yan, so medyo matagal na siya namatay. Possible na ilang oras na. Or, tulad sa amin, tansya namin, siguro almost one day na itong patay. Unlike dito, sa isa, makikita natin, matingkad pa yung kulay niya. Kitang-kita pa natin yung pagiging kulay blue niya. Yan. As yan, maputi pa yung tiyan. Ibig sabihin ito, kamamatay lang nito. Siguro, estimate ko, siguro mga almost mga ilang oras pa lang. Yan. Pangalawang palatandaan namin na pwedeng kainin ng isang crayfish na patay, yun, aamuyin mo din. Alam naman natin kung ano yung amoy ng crayfish. Para makasigurado tayo sa totoong amoy nila, humuli tayo ng buhay na crayfish, tapos amoyin natin. Tapos i-compare natin sa amoy ng namatay na crayfish na yung sa mga namatay na crayfish para ma-check natin kung pwede pa silang kainin o hindi. Yan, kapag yung patay na crayfish ay kaamoy niya yung mga buhay na crayfish, ibig sabihin nun, para sa amin, sipang kainin yun. Then, kapag yung mga patay kasing crayfish yung medyo matagal na patay, masyado mabaho kasi yung amoy. Sobrang lansa. Kaya, yun, mga hindi na safe kainin yun. Pero yun nga, bago natin i-try lutuin yung mga namatay na crayfish, unang-una natin gagawin, alamin muna natin kung bakit namatay yung mga crayfish na yun. Hindi porket namatay, lulutuin agad natin yun. Unang-una, alamin muna natin kung bakit namatay. Sample, sobrang linis ng tubig nyo, tapos sobrang linis ng tubig tapos bigla na lang namatay, or pinapakain nyo naman tama, bigla namatay. Yun, kapag gano'n yung mga senaryo, medyo magtaka kayo kung bakit gano'n. Dahil posible may sakit din yung crayfish. Kapag may gano'ng mga sakit, hindi namin ma-advise na kainin natin. Pero kung for example, yun nga, alam naman natin yung reason kung bakit namatay yung crayfish. For example, nahigop ng air pump o kaya na overfeeding kaya namatay. Ayun, para sa amin, medyo safe ang kainin yun. Basta yun nga, check muna natin yung amoy tsaka yung kulay nila. Tapos yun, siguro yung iba ina-advise na huwag kainin yung mga namatay na crayfish. Kami naman, ang ina-explain kasi ang pinaka-reason namin sa ganyan, yung mga nabibili natin sa palengke na mga isda or yung hipon, sample hipon. Yung mga nabibili naman kasi natin sa palengke ng mga hipon, hindi naman sila buhay, mga patay na yun. Mga ilang oras na nakatambay sa palengke bago mabili ng mga customer, tapos bago iluto.
ganun din naman sa mga sa mga gantong crayfish. Hindi naman lahat ng crayfish pag niluto mo dapat buhay lulutuin mo. Yun. Parang typical na, parang namalengke lang tayo. Pero yun nga, bago tayo magluto ng crayfish, make sure natin yung mga patay na crayfish, yung bago tayo magluto ng patay na crayfish, make sure na alam natin na ikinamatay ng hayop para maging safe din tayo sa para safe din sa side natin, para hindi rin naman tayo magkasakit dahil nang hihinayang tayo sa namatay na crayfish. Pero yun nga,